May isang ina na pinagnakawan ng langit kaya kinuha niya ang sa iba. Taong 1947, ilang taon matapos ang pananakop ng mga Hapon. Sa isang liblib na baryo sa San Lucas, naninirahan si Corazon at ang kanyang asawang si Daniel. Kilala silang mababait at masipag, ngunit may isang bagay na kulang sa kanilang buhay, isang anak. Matagal silang nanalangin. Nagpahid ng langis mula sa albularyo. Nag-alay ng manok sa harap ng punso. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang matandang babae ang lumapit kay Corazon. Ang iyong kahilingan ay matutupad ngunit tandaan mo, hindi lahat ng ibinibigay ng tadhana ay para sa iyo. Hindi niya naintindihan ang babala. Makalipas ang ilang buwan, natupad ang kanilang pangarap, nagbuntis si Corazon. Ngunit sa kanyang panganganak, isang nakabibinging iyak ang pumuno sa bahay. Hindi sa sanggol dahil wala na itong buhay. Mula noon, nagbago si Corazon. Hindi siya lumalabas ng bahay. Hindi na rin siya nagsasalita. Ang tanging ginagawa niya ay hinihele ang isang maliit na puting kumot, tila naroon pa rin ang kanyang anak. Minsan ay naririnig ng mga kapitbahay ang kanyang pag-iyak, pero walang naglakas loob na lumapit. Hanggang isang gabi, isang sanggol mula sa kabilang bahay ang bigla na lang nawala. Walang nakarinig ng iyak. Walang nakitang dumaan. Ngunit kinabukasan, may natagpo ang isang maliit na katawan sa gubat, punit-punit ang tiyan, wala nang laman loob. Nagimbal ang buong baryo. Pinaghinalaan nila ang mga ligaw na hayop, ngunit nang magpatuloy ang pagkawala ng mga bata, may isang nakapansin, tuwing may nawawalang sanggol, may babaeng nakaputing duster na nakikitang naglalakad sa gilid ng gubat. Isang gabi, naglakas loob si Mang Isko, ang pinakamatandang residente, na silipin ang bahay ni Corazon. Sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ito, nakayakap sa isang maliit na katawan, duguan ng bibig, may piraso ng laman na nakakapit pa sa kanyang mga kuko. Hindi na nagdalawang isip si Mang Isko. Kinabukasan, tinipon niya ang buong baryo. Hindi hayop ang may gawa nito kundi isa sa atin. Nagtipon ang mga tao, may dalang gulok, sulo, at palakol. Pinuntahan nila ang bahay ni Corazon, handang wakasan ang sumpang bumabalot sa kanilang baryo. Ngunit nang buksan nila ang pinto, wala na siya. Tanging isang mensahe lamang ang naiwan, nakasulat sa dingding gamit ang dugo. Hindi ko kinuha ang sa inyo, kinuha ko lang ang para sa akin. Mula noon, hindi na nakita si Corazon. May mga nagsasabing tumakas siya sa kabubatan. May iba namang naniniwalang hindi na siya tao, isa na siyang nilalang ng dilim. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na sa tuwing may batang umiiyak sa hating gabi, may maririnig kang mahinang tinig sa labas ng bahay, isang babaeng mahina, ngunit malamig ang tinig. Ele, huwag kang maingay, itutulog na kita. At kung marinig mo iyon, siguraduhin mong mahigpit mong yakap ang iyong anak. Dahil baka hindi na siya magising kinabukasan.